Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Nung hindi ko pa naipapahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angking. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Josue 1:5-9. Walang sino mang tao ang magtatagumpay laban sa iyo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kung paanong ako'y nakasama ni Moises, ako'y makakasama mo rin. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti, sapagkat ipapamana mo sa bayang ito ang lupain na aking ipinangakong ibibigay sa kanilang mga ninuno. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. Gawin mo ang ayon sa lahat ng kautusang iniutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay maging matagumpay saan ka man pumunta. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig, kundi ito ay iyong pagbubulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawahin ang iyong lakad at magtatamo ka ng tagumpay. Hindi ba't inutusan kita? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni manlupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo saan ka man pumaroon, upang magtagumpay. Tiniyak ng Diyos kay Josue na siya ay magtatagumpay. Sinabi niya ang dahilan. Sasamahan niya si Josue kung paanong sinamahan niya si Moises. Tiniyak niya na ibibigay niya ang lupang pangako sa kanyang bayan at ito ay ipapamahagi ni Josue sa kanila. Ibinigay niya ang kautusan na susundin ni Josue upang magtagumpay. Upang masunod ito, ang aklat ng kautusan ay hindi aalisin ni Josue sa kanyang bibig, kundi ito ay pagbubulay-bulayan niya araw at gabi. Sa paraang ito malalagak sa puso at susundin ni Josue ang salita ng Diyos, kaya giginhawa ang kanyang lakad at siya ay magtatagumpay. Paulit-ulit na sinabi ng Diyos kay Josue na siya ay magpakalakas at magpakatapang dahil tiyak na siya ay pagtatagumpay ng Diyos ayon sa kanyang salita. Awit 1:1-3. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya. Kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon na may hindi nalalanta, sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Magalak sa salita ng Diyos. Dalawang kaisipan ang posibleng malagak sa ating isip at puso, ang mula sa masama at ang mula sa Diyos. Piliin ang kaisipang mula sa Diyos. Kagalakan natin ang kanyang salita. Pagbulay-bulayan ito araw at gabi at ito ay malalagak sa ating puso. Ang Diyos ay nasa kanyang salita, kaya't ang Diyos ay sa ating puso. Manatili tayo kay Jesus, ang buhay na salita ng Diyos, at ating puno ng ubas. Sinabi niya, "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama, na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko." Unang Pedro 1:23-25.
Ipinanganak na kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan, sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kaluwalhatian nito ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta, subalit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay ang magandang balita na ipinangaral sa inyo. Buhay ang salita ng Diyos. Ang mabuting balita na si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan ayon sa kasulatan. Inilibing at ng 3 araw ay binuhay mula sa mga patay ayon sa kasulatan, ay ang buhay at nananatiling salita ng Diyos. Ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Ito ang binhing hindi nasisira na nagsilang sa ating muli. Nang sumampalataya tayo sa mabuting balita, si Kristo na muling nabuhay at ngayon ay nasa kanan ng Ama sa langit, ay nanahan sa atin, kaya tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibinigay sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo at sa pamamagitan niya ay ibinuhos niya ang kanyang pag-ibig sa ating puso. Lucas 8:11-15. Ngayon ito ang talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga nasa tabi ng daan ay ang mga nakinig. Pagkatapos ay dumating ang diablo at inagaw ang salita mula sa kanilang mga puso upang hindi sila sumampalataya at maligtas. At ang mga nasa bato ay sila na pagkatapos makarinig ay tinanggap na may galak ang salita. Subalit ang mga ito'y walang ugat. Sila'y sumampalataya ng sandaling panahon lamang at sa panahon ng pagsubok ay tumalikod. Ang nahulog naman sa tinikan ay ang mga nakinig, subalit sa kanilang pagpapatuloy ay sinakal sila ng mga alalahanin, mga kayamanan at mga kalayawan sa buhay, at ang kanilang bunga ay hindi gumulang. At ang nahulog sa mabuting lupa ay sila na pagkatapos marinig ang salita, ay iningatan ito sa isang tapat at mabuting puso at nagbubunga na may pagtitiyaga. Itanim sa puso. Ang salita ng Diyos ay binhi na inihahasik ng Panginoong Hesus upang matanim sa ating puso. Kailangang ito ay ating pakinggan, pagbulay-bulayan at unawain. Ang salita na ating inunawa ay nalalagak sa ating isip at inilalagak ng Espiritu Santo sa ating puso. Gaya ng binhi, ang salita na iniingatan na may pagtitiyaga sa isang tapat at mabuting puso ay nagbubunga. Ang nakikinig ng salita at inuunawa ito ay mabuting lupa kung saan ang salita ay talagang namumunga. Ang isa ay 100, ang iba ay 60 at ang iba ay 30. Tanggapin ang salita. Magalak lagi sa Diyos. Sa paraang ito ay ating kagagalakan, uunawain at pagbubulay-bulayan ang kanyang salita. Ang pusong ibinukas natin sa Diyos ay pupunuin niya ng kanyang salita. Ibigay natin sa kanya ang ating puso. Ito ay gagawin niyang tahanan niya at ng kanyang salita. Bubuksan din niya ang kanyang puso upang digin ang sinasabi natin sa kanya sa panalangin. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw.
Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli, at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.